Wala naman akong kasalanan. Yung dapat na trabaho, nagawa ko naman kasi sinabi ko. Ang gusto nilang mangyari, pumunta daw ako sa Maynila, magre-resign lang. Pagdating doon, uuwi ako para kumputin lang nila yung sahod at yung mga kinaltas nila sa akin. Isang sikyo sa Legazpi City ang dumulog ngayon sa ating programa upang humingi ng tulong na mabigyang linaw ang kanyang hinaing. Reklamo ni Roel Madridano, 11 taon na raw siyang security guard sa isang kumpanya. Ngunit nitong buwan lamang ng Marso, sinabihan daw siya ng kanyang manager na mag-resign na raw siya. Ang dahilan, alamin natin kay Roel. Maari nyo bang maikwento kung bakit pinare-resign kayo nitong sinasabi nyong manager? Nung Monday po, mag-duty na po ako. Ready na po ako mag-duty. Pagdating ko po doon sa pinag-dutyhan ko, andun po yung operation namin. Ang sabi niya, mayroon ka na ngayang kapalit ngaya. Tinanggal ka na ngaya ng manager. Sabi ko, bakit po ako tatanggalin? Tapos, nag-usap kami, magpaliwanag daw ako sa kanya. Nag-usap kami nung ikininto ko sa kanya kung bakit yung nangyari na yung tungkol sa manager na kinuha yung motor doon sa pinagjujutehan namin. Sabi ni Sir Alfonso, yun ang nakakaalam na kukunin ni Sir. Dumating yung si Sir Joseph, nag-chat muna siya sa akin ng alas 5:30 ng hapon. Sabi niya, well, kukunin ko na ngaya yung motor. Andun si Sir Alfonso, sinabihan ko din siya na, sabi ko, Sir, kukunin na daw ni Sir Joseph yung motor niya, ni Ma'am Raquel. Sabi niya, okay ngaya. Nung mga 9:30 PM, dumating na Sir, kinuha na yung motor. Yun po ang problema doon. Yun ang kaya ako daw tinanggal. Bakit daw Sir? Ano daw yung problema na binigay mo itong motor Sir sa dating manager Sir? Opo. Personal niya po ba ito? Personal pong motor niya. Pero nung mga oras na yun, napaalam niyo po dito sa Napaalam bang ko manager? Po, wala po kasi siya doon. Ang pinapaalaman po kasi ng yung si Sir Alfonso Abinado, siya talaga ang chief tech. Tapos siya ang nagre-release ng mga items lahat doon sa pinagjujutehan ko po. Opo. Pero may dokumento ba Sir or kaya release? Wala po parang kasi paper? gabi na po. Sinabi niya na okay daw po. Kumbaga meron ng go signal Nagsabi dito siya sa po. Opo, chief kasi sa kanya ninyo. naman yan ang sabi Opo. niya. Ngayon, yung agency, ang sabi sa akin, tinanong ko siya sabi ko bakit ako tinanggal. Wala na silang idea kung bakit ako tinanggal. Ang sabi niya sa akin, mag-report ka na lang sa Manila. Sabi ko, ba't ako Sir magre-report? Itinanggal nyo na nga ako dito, hindi niyo ako pinagpa-duty. Sabi ko, Okay. paano ko makukuha yung kasban ko, saka yung sahod ko? Sabi niya, magpunta daw ako sa Manila, mag-resign. Sabi ko, Sir, ba't ako magre-resign? Itinanggal nyo nga ako. Okay. Ba't ako magre-resign? Yun nga, ayaw ka na nga ng manager dito, tinanggal ka na. Kaya mag-report ka sa Manila kung gusto mo makuha yung kasban mo at yung... Ang lumalabas Sir na violation nyo Sir, kumbaga binigay mo itong motor or inilabas niyo itong motor na personal na gamit nung dating yung manager. Opo. Tapos ang kinagagalit niya, hindi ka daw nagpaalam Nagsabi sa sa kanya. manager. Okay, pero nagpaalam ka naman Sir sa Yung chief. nagre-release po, yung chief po, nagre-release talaga ng mga items doon. Doon ako nagpaalam kasi siya ang andon ng gabi na yon. Kumbaga yun yung tinuturo nila Sir na violation nyo Sir. Yun po. Pero ang hindi po ang kasi sila may personal silang problema. Okay. Yung manager. Opo. Hindi ko po yung sabihin kaso wala naman po akong pakialam doon sa na yun. Ang problema lang po sa kanila, sabi ko paano ko makukuha itong mga kinaltas nila sa akin. Ang sabi nila sa akin, mag-resign daw po ako ngayon. Pupunta ako sa Manila. Umalis na po ako doon kasi hindi na ako nila pinapapasok na. Opo. Tumawag po ako sa Manila. Opo, mabigyan ko ng linaw Sir Tinanggal ka po ba or terminated ka po ba? Anong pakasabi po sa inyo? Tinanggal po ako doon. Tinanggal ka Sir. Tinanggal na po ako doon sa Tapos, pwesto ko. bakit Sir sinasabi sa'yo na mag-resign ka na pumunta sa Manila para mag-resign Sir? Para makuha ko daw po yung kasban ko. Tumawag po ako sa Manila. Sabi ko, nakausap ko po doon yung may-ari ng agency. Ang sabi niya po, magpunta daw ako doon sa Manila, mag-file daw ako ng resignation, tapos sa kanila ibibigay. After Okay. 2 weeks daw, ibibigay na nila yung Yung kasban ko. cashban mo at Sabi ko, paano yung sahod mo, paano sir? ako makakasigurong ihulog yun pag nagpunta ako dyan, paano ako magkasigurong ibibigay nyo sa akin yung sahod ko, yung kasban ko, na nag-resign na nga ako. So, ibig sabihin, Sir, lumalabas sa pagkakakwento nyo sa amin, Sir, hindi formally, kumbaga, terminated o pagkakatanggal po sa inyo. Kumbaga, sinabihan ka lang, Sir, na, huwag ka na mag-duty dito at magpapunta ka na sa Manila para makuha mo yung cashban, mag-resign ka. Opo, yun ang pinipilit nila na mag-resign po ako bago ko makuha yung kasban at yung sahod ko. Sa lahat naman siguro ng kumpanya, no, pag meron kang violation na nakumit, kumbaga bababang ka mo ng memo. Opo, wala Binabang po. ka, Sir, ng memo. Wala po silang ibinigay sa akin. Tapos pagbaba ng memo, kakausapin ka at kumbaga magkakaroon ng investigasyon. Tapos kung anong magiging hatol dun sa investigasyon pag-uusap, kung mababa lang naman, merong suspension. Pero Opo. kung mabigat, talagang terminated po yun. Wala ano yung po. nangyari, Sir? Wala po silang pinareceive sa akin. Yun lang, bigla na lang po na ganun, na may kapalit na ako, dumating yung operation, tapos yung papalit sa akin na security guard. Nung sinabi, Sir, na ito yung violation nyo, Sir, nagkausap ba kayo nitong bagong manager mo, Sir? Yung dating manager, nag-usap kami noon, nangyari po kasi yun,
January 10. January 10. January 10 Opo. po. Nag-usap kami na yun nga na naggalit siya dahil may problema. Kinuwento niya sa akin na nag-ano daw yung dating manager, nag-resign na, iniwan daw sila sa ere. Tapos yun nga, may alitan silang dalawa. Kumbaga, lumalabas sir, ikaw yung Ako po yung napagbuntuhan. wala siya, hindi niya kayang yung dating manager, hindi niya parang lumalabas na hindi niya kayang disiplinahin kasi nga, nag-resign na nga eh. Naman problema sila. Ako po yung niya, akong Opo. nabunton sa akin na parang lumalabas daw na ang ko daw nasa manager na dati. Pero sir, sa pagkakakwento nyo sir, inaamin nyo po ba na nagkaroon ka ng violation na inilabas nyo po yung motorsiklo? Ay wala pong violation dun kasi po ipinaalam ko po doon sa namin, Chip Tech, siya ang nagre-release po ng lahat ng gamit doon. Opo. Wala po akong nilabag kasi sinabi ko po doon. Opo. Saka wala naman nga po siya ng time na yon yung manager. Nung Monday, sinabihan ko siya nung Monday na kasi Friday po yun ang ilinabas Opo. yung motor. Nung Monday, sinabihan ko siya, huli na daw ang lahat kasi sinabi na sa kanya nung Chip Tech Oo. na nilabas na yung motor. Okay, so ibig sabihin sir, na-report din ng chip tech nyo na Opo, na-report nilabas po. na, tapos nagpaalam ka sa kanya na Opo, i-release po itong na-report motor. po. Pero talagang may something ito si manager sa'yo na hindi ka Yun nga po, nagpaabot. yung galit niya doon sa dating manager, sa akin niya po inaano. Matagal na ba kayo sir nung dating manager na, kumbaga, itong boss mo, matagal ka na? Itong, Opo, how about halos- naman ito sir na bago mong boss sir? Paano mo Halos siya po nakilala? nasa 10 years po yung dating manager namin po. Wala po akong masabi no, sobrang bait po noon yung dating manager namin. Yung ngayon pong pumalit, wala din po kaming problema kasi yun nga pag pumapasok kami doon, lahat na lang kaming tagalinis doon. Walang may naglinis na doon, bira lang. Kami nagluluto kami doon. Tapos inuutusan kami magbili ng mga pagkain nila, nagluluto. Tapos pag nag-o-off ako, pang duty kong gabi, nagdadrive ako. Pag meron silang promotion, ako ang pinagdadrive nila. Tapos biglang ganun lang na wala naman akong kasalanan. Yung dapat na trabaho, nagawa ko naman kasi sinabi ko. Opo. Saka personal pong motor yun ng dating manager. Kung sa respeto na lang nga eh. Dapat hindi na nga yun ipaalam kasi motor niya yun eh. Yun nga ang kinagagalit niya. Kaya po ako pinatanggal sa agency. Opo. Tapos maliban po dyan sa pagtanggal po sa inyo, sir, kumbaga, pinare-resign kayo, ang gusto nyo pang kumbaga, makuha yung sahod nyo po, sir. Opo, tapos yun yung lang cash naman, bond. ito lang hinihingi ko sa kanila. Ang gusto nilang mangyari, pumunta daw ako sa Maynila, magre-resign lang. Pagdating doon, uuwi ako. Para computein lang nila yung sahod at yung mga kinaltas nila sa akin. Opo. Tapos babalik ako. Parang na lang nangyayari noon, ibinayad ko na lang nun sa pamasahe. Opo, sa pagkwento nyo, sir, wala talagang binabasa yung memo. Wala po sa akin yung binaba. Kumbaga, nagulat ka lang na isang araw, sinabihan Opo. ka na mag-resign ka na Opo, kasi yun- hindi ka yun- pinapa-duty. Yun po. Kung mayroon po silang dapat ibinigay nila na ganun nga, may problema ka. Kasi kung ganun lang mangyayari, siyempre kami, may puso naman kami. Pag sinabi sa amin ganyan, hindi na maganda. Kami na mismo magre-resign. Opo. Ako na mismo magre-resign. Hindi na niya kailangan na kasi hindi na maganda pala ang samahan namin na ganun. Wala Opo. na silang tiwala sa akin. Pero sir, sinubukan nyo po ba or trinay na kausapin po yung manager para magbigay ng explanation regarding po dito Opo, sa... nag-usap po kami. Okay na nga po kasi sabi ko ma'am, lahat po ng rules and regulation, lahat po ng utos niyo susundin namin. Kasi ako po ang headman doon sa security. Dalawa pa kami. Ngayon, sabi ko, wala namang ma'am problema. Ma'am, pinaalam ko naman baga po. Sinabi ko na sa iyo nung Monday. Pero ang sabi yun nga dapat siya daw yung unang sinabihan. Bakit siya yung unang sinabihan nga na yung ando na nga yung nagre-release? Opo, tapos sinabi mo sir na wala siya nung mga oras na yun. Opo, wala po siya kasi 5:30 na po nahapon na yun. Kinuha yung motor 8:30 ng gabi. Babae po ba itong manager na yun, sir? Babae po. Pero dati sir, wala naman kayong naging alitan dun sa... Ay, wala po. Okay, sa 11 years mo sir, first time po ba ito mangyari dun sa kumpanya nyo? Opo. Mga ilang taon or buwan na po ito sir na kumbaga napalitan as manager po itong nagpatanggal po sa Siguro po mag 1 year na siguro. Pero sa ngayon sir, sa 11 years mo sir, talagang gusto mo na mag-resign po dito sana, kumpanya nyo sir? Opo, kung ako lang, magre-resign nga ako kasi kaso hindi ko lang matanggap yung memo nila kung ano-ano pang dinagdag dito na terminate na nga Inaalis na ako dito, ang nakalagay dito sa pwesto. Sa nakapalob sa termination po sir, ano po yung mga nakapalob? Hindi po mali po kasi hindi nga nila alam. Inimbestigahan pa ako nila doon mismo kung bakit anong nangyari. Wala silang kaalam-alam sa na ito na hindi maayos na pakikipag-usap daw, pakikitungo sa mga kasamaan. Ito nga, yung dahil sa motor, ito talaga ang issue nakalagay dito. Opo, nabigla po talaga, Oo. nabigla. Saka, Pero sana, kung hindi to nangyari sir, hindi ka talaga magre-resign kasi matagal ka na dito sa... tagal na po ako, hindi ako po magre-resign. Ito, Roel, para sa paglilinaw sana, sinubukan namin anyayahan
ang Night Owl Agency Incorporated na makapagsalita. Ngunit tumanggi na sila ngayong hapon na magbigay ng anumang pahayag. Tinanggi rin nila na ang sumbong na patungkol sa pamimilit umano sa pag-iinganyo sa Ruel na mag-resign ka daw. Kung may nais raw ireklamo ay maaari na lamang daw na iparating sa kanilang main office. Pero dudulog na rin para sa legal na aksyon. Para malaman natin ang maaring legal na aksyon mo, Ruel, idinulog namin ito sa tanggapan ng PNP, kung saan nasa kabilang linya ng telepono si Police Master Sergeant Jasper Rosero, ang investigador ng Regional Civil Security Unit 5. Sir, i-recall ko lang itong story namin. Meron po sa amin na dumulog na isang CQ na pinagre-resign po ng kumpanya. Hindi lamang tayo pinaunlakan ngayong hapon ng naturang ahensya. Pero sir, kung sakali lang po na tama po ba itong ginawa ng isang manager na inganyuhin na mag-resign itong CQ po natin, sir? Sa aking palagay po, sir, hindi po tama yan. Unless otherwise po, sir, kung mayroon siyang nagawa na labag sa rules and regulation ng isang agency. Opo. Kung yung security personnel na po yan, sir, ay may reklamo po sa kanyang agency, maaari lang po siyang dumulog sa aming tanggapan, mag-file po ng complaint against the PSA, at dito naman po ay may due process po tayo. So, ipapatawag natin both parties para malaman po natin kung sino po yung naglabag sa Republic Act 11917. Pagkakakwento po nito, sir, na ating complainant, dahil lang sa paglabas ng personal na gamit po ito ng manager, dati pong manager, nagalit po itong bagong manager kasi hindi daw po siya sa kanya nagpaalam, pero napaalam naman po sa kanilang head. Kumbaga, meron ng go signal na ilabas po itong motor. Pero itong si manager, nabigla na lang daw itong complainant natin, sir, na pinare-resign na po ito at hindi na pinapatrabaho. Ganito na lang po, sir, advice niyo lang po yung security personnel na pumunta po sa aming opisina para magkapag-file po ng formal complaint. Ano po yung pwedeng violation po nitong manager in case na mapatunayan po na totoo po ang sinasabi na itong ating complainant na yan, si Ruel? Pwedeng po, sir, sa violation ng Department of Labor and Employment, sir. Sa ganitong sitwasyon po, sir, kung ayaw po ng security guard na mag-resign kasi kumbaga pinapa-resign, may karapatan po ba siyang tumanggi na mag-resign po, sir? Yes, sir. May karapatan po, lalo na kung wala naman po siyang nilalabag sa rules and regulation ng agency. Dahil po dyan, maraming salamat po, Police Master Sergeant Jasper Rosero. Sir Ruel, narinig niyo po si Sargento na meron po talagang violation in case na mapatunayan po na totoo po yung sinasabi niyo po, sir. Ano po yung gusto niyong mangyari dito? Sa akin po sana, yung sinasabi nila na kasi tinanggal na po ako, yun nga, gusto kong makuha itong mga benepisyong mga kinaltas nila sa akin. Makuha ko na po kasi wala po akong trabaho ngayon. Gagamitin ko po sa pag-apply. Pero po, yung ginawa nila, kung may pong mag-file tayo ng magpa-file po ako ng kaso kasi mali po yung ginawa nila sa akin na basta na lang po akong tatanggalin na wala naman po akong kasalanan. Gusto niyo po ba na mag-resign na or manatili po dun sa pinagtatrabahoan niyo pong ahensya? Ay, para po sa akin, gusto ko na pong umalis sa kanila kasi hindi na po maganda eh. Pero ngayon, sir, nakapagpasa ka na ba ng resignation? Hindi pa po ako nagpapasa ng Pero resignation. mas maganda, sir. Gusto ko pong makuha itong mga kinaltas po nila sa akin. Gugustuhin mo sana, sir, pag kumbaga na patunayan na itong may pagkakasala itong manager na nagpa-resign sa inyo, sir. Opo. Mananatili ka sana dun sa pinagtatrabaho. Gaano po kamahal itong... Sa akin, sabi ko, para makuha ko na lang yung mga kinaltas nila sa akin, ipinapahirapan pa ako nila. Punta ako sa Manila, Okay. balik-balik pa. Kaya po lumapit na ako dito kasi hindi ko po alam yung gagawin ko. Nagpunta po ako doon sa labor po. Ang sabi po nila, magkukuha daw po ako ng sariling abogado po. Sir, kung meron kang mensahe, especially doon sa manager mo po, sir, ano po yun? Ang ko po sa kanila, sana magpakatotoo po sila sa mga security guard nila. Dapat yung serbisyo, tama lang po. Kung may violation, dapat idaan nila sa tama, magbigay sila ng, mag-imbestiga sila, investiga kung ano nangyari. Saka, hindi po basta-basta ganun na hindi na ako papasukin kasi palitan na daw ako. Saka parang wala nang karapatan doon sa post, hindi na ako pinapasok doon sa na tanggal ka na kasi nga dito. Yun ang nila. Doon sa tinanong ko siya na paano ko makukuha to, yun ang sagot nila sa akin. Mag-resign ako sa kanila. Tinanggal nga ako nila, magre-resign pa ako. Asahan nyo po ang aming team ay tututok po at tutulong po sa inyo para sa makuha nyo na po itong pera at mabigyan po ng formal na aksyon po itong nirereklamo nyo pong manager po. Opo. Atayin siya. Maraming salamat Opo. po.